may sagot na itong si Liat Chun. Doon sa sinabi ni Roque na minura daw ito, na ilang beses nang minumura sa kanyang talk to the people. Recorded talk to the people. Kaya lamang ine-edit daw at sisiguraduhin daw niya na sa susunod na minura ito, hindi niya na pa-edit. Di wag mong pa-edit, di ba? Mas mabuting malaman ng tao kung anong klaseng tao kayo, di ba? Nagmumura kayo sa lahat ng tao, bakit? Saan galing yung mura na yan? Ano basihan niyang mura? Kaaway mo ba yan? Personalan ba yan, mga kaibigan? Ang sabi ho dito, if it is true, kung totoo daw, na si Presidente Digongyo ay minura siya ng ilang beses sa magkakaibang pagkakataon. Sabi nitong former advisor ng National Task Force Against COVID-19 na si Dr. Anthony Lechon, tinatanggap niya ito. Pero, dapat pa rin nilang ipaliwanag. Kailangan pa rin ng paliwanag as to why the country prefers the vaccine from China with questions still hanging on its efficacy. Yun nga naman Simpleng-simple lang, ba't kailangan ninyo magalit? Di ba? Meron ba masama ron? Wala na bang pwedeng magtanong? Para saan pa yung gobyerno kung di pwedeng magtanong? Di ba? Bilhin nyo yung gobyerno. Di ba? Bilhin nyo yung Pilipinas. Ang gawin natin, tanggalin na natin ang accountability ng lahat para wala ng accountability, para wala na rin magtatanong sa inyo, para lahat ng itatanong kung ano yung gusto niyong itanong. Di ba? Gawin ninyo sa Pilipinas, ang term magsisilbi, bibilin. Bibilin mo yung term mo. Bibilin ko itong Pilipinas para sa loob ng 6 na taon. Para wala na ring huli nakaw. Di ba? Wala na sisita sa inyo kasi ano ito, bayad Kumbaga, black timer ka Di ba? Binlock mo yung 6 na taon Bayaran mo. Pasweldohin mo lahat ng tao. Di ba? Sa inyo lahat manggagaling ikabubuhay ng tao. Pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, lahat. Pagpapaaral sa anak, pagpapa-ospital, gawin nyo libre kasi bibili nyo Di ba? Gagawin nyo private. Yun, pwede yung sinasabi ni Roque, tsaka yung si Pangulong Digongyo. Pwede mo ring murahin. Di ba? Kasi binili ko kayo Di ba? Ako nagpapakain sa inyo. Pero hindi ganun ang gobyerno ngayon. Di ba? Public office yan A public office is a public trust, hindi trash. Ngayon, bakit kayo nagmamadali? At pinipili ninyo, gusto nyo piliin talaga yung China. Yun ang sagutin nyo. If ever, kasi po, ang China, wala namang inilabas yan na clinical test, di ba? Walang sinasabi kung ano naging side effect, nagkaroon sila ng mga testing. Wala basta lang pumapasok ka. Di ba? Sa kasunduan. At ang sabi pa ngayon ni Teddy Boy Finger, meron daw talagang request na order ang Pilipinas sa Pfizer at saka doon sa isang kumpanya, BioNTech, mga kaibigan. Pero, biglang-bigla, suddenly, ibinasura yung request na yun ng bakuna dito sa Pilipinas. Ngayon ito sabi, if ever those statements by Secretary Harry Roque is true, kung totoo yan,
Duda pa nga ito kasi meron daw tumawag dito kay Liatchon na cabinet member na ang sabi daw sa kanya, wag mo na lang babanggitin ang pangalan ko, pero yung sinasabi niya si Roque, hindi totoo na minura ka. Kita ninyo? Mga kaibigan, if ever those statements were by Secretary Roque is true, then we just have to accept it. Tanggapin na lang natin. Because I think the questions basically would really beg some explanations in terms of the efficacy as well as the safety data, considering that the Chinese vaccine has not received any emergency use authorization, not even FDA or Food and Drug Administration approval to warrant the ordering of that particular volume of stock that will start in March. At meron pa tayong balitang kumakalat, di ba, na kaya ngayon may disclaimer itong FDA. Dahil kumalat ang balita na may nanghihingi ng pera, nangongotong sa mga distributor niyang ng bakuna. Ito raw in-check kasi nanunuhol, nag-aalok ng suhol para aprubahan na lang. Ibig sabihin, wala na yung proseso. Yung testing, wala nang testing. Testingin nyo mukha nyo, pera na lang. Mga kaibigan, pa-testing pa kayo eh. May mukha naman kayong pera. Di ba? Alam nang in-check Kurap Di ba? Yan ang trabaho nila, mangurap Di ba yan yung sinasabi din ni Secretary Pompeo? Mag-ingat kayo, kayong mga gobernor. Nakalista kayo. Lahat ng mga nasusuhulan, yung mga nabibigyan, tumatanggap ng regalo, kung ano-ano. Suhol yun mga kaibigan mag-ingat kayo dahil in due time, pag hindi na kayo nakikipag-cooperate sa kanila, masama na ang magiging nun. Hindi nyo alam, kinukunan kayo ng mga impormasyon. Di ba, pinarinig natin dito yung talumpati na yun ni Secretary Mike Pompeo, ng Amerika, State Secretary of State. Ngayon, may balita nga kaya itong FDA, ang sabi nila, hindi pwede rito yung lagay-lagay. Tell it to the Marines. FDA pa, mga kaibigan. And daming local products dito. Magagaling pa. Lalo na makakatulong. Hindi mapa-aprobahan dyan pag walang gaila. Si Ka-Percy Lapid, Banat, Lapid Fire. Ito pang sabi ni ni Liatchon. Maraming issue ngayon tungkol dyan sa bakuna. Kasi ang o-orderin ilang million daw? 25 million, ganon. O more, 20 million, more or less, na vaccine. Ilan ang populasyon ng Pilipinas? 100 million tayo mahigit Bakit kayo o-order ng 20 milyon? Pagkatapos, yun daw 70% niyan makukumpleto by 3 to 5 years pa. Anong klaseng gobyerno ito? Mga kayo, hindi ba kayo nahihiya sa mga pinagsasabi nyo? Ito si Galvez, di ba siya ang itinalaga na asar? Vaccine asar. Nakakaasar Akalain nyo, ito yung nagsabi rin dito kay Liatchon. Yes, si Liatchon, nakasama namin yan sa NTF, National Task Force on COVID. Hindi yan, may sariling mundo yan. Kasi hindi nakikipag-cooperate. Ba't niya sabi yun ni Galvez? Palibasa,
militar eh. Mga kaibigan, sa militar pwede yung sinasabi ni Galvez. Ha? Nakalimutan niya kasi retarded na siya sa military. At siya ngayon ay nasa civilian government. Ha? Civilian government ito. Civilian supremacy over the military. Ha? Nakalimutan ba ni Galvez yun? Mga kaibigan, na sa civilian post, talagang ganyan. Dapat merong nagpapaliwanag at nagtatanong o kaya kumokontra. Hindi masama ang kumontra. Bakit? Kung yan ay para sa ikabubuti ng bansa. Hindi ba? Sabi nga natin nung araw sino ba ayaw magtagumpay ang gobyerno? Di sila. Ayaw nilang magtagumpay sila. Gusto nilang magtagumpay yung corruption eh. Pero tayo, ano hinahangad natin, di ba? Magtagumpay ang gobyerno. Kaya nga tayo nagbibigay, may mga pagkakataon, nagsasuggest tayo, ito gawin ninyo. Ganyan ang gawin ninyo. Tigilan ninyo yung katarantaduhan. Tigilan ninyo yung pagnanakaw. Wala nang naniniwala sa inyo na walang magnanakaw dyan sa administrasyon ngayon. Ang paniwala, marami. At grabe ngayon, pinakagrabing pagnanakaw sa kasaysayan ang nangyayari sa kasalukuyang administrasyon. Mga kaibigan, yun ang paniwala ng tao. Ano magagawa mo? Di ba? Dahil nakikita eh. Diyan lang sa baku-bakuna na yan. Mamaya pupunta tayo dyan, tinan ninyo, mapapahiya yung mga yan. According to one cabinet official, ito yung sabi ni Liatchon na hindi totoo yung sinasabi ni Roque. Yesterday, who texted me and want to maintain anonymity, ayaw lang ipabanggit ang pangalan, is that there has been no discussion. Wala raw naganap na usapan na nagmumura si Digong nyo sa kanyang mga statement. O sa mga statement, kaugnay sa mga statement na sinabi ni Liatchon, gawa-gawa lang daw yun. Yan ang sabi. Ang katunayan na niya, iniimbita pa nga ako dyan sa Malacanang for advice, para sa payo. Even when he was already removed from the NTF. So, ano ibig sabihin ngayon, lumalabas? Si Roque, gustong makontrol itong mga tao ni Duterte. Pare-pareho nang iniisip. Walang ibang makapasok nang hindi dadaan sa kanila. Ito, pansinin nyo mabuti. Wala namang ginagawa si Presidente Digong nyo, di ba? Ang lahat ng orders nanggagaling sa mga tao niya na eh. Kumbaga, bahala na kayo sa buhay nyo. Kung ano gusto nyong gawin, ipatupad. Kahit walang kwenta yan, patupad nyo. Basta bahala kayo. Pagka meron ng controversy, papasok ako. Magsasalita na naman ako, tapos magmumura ako para matakot yung mga yan. Kasi palpak tayo, para masabing ako Pero pansinin nyo, hindi siya nagpapatakbo eh. Itong mga ito, gumagawa ng desisyon nila. Sabi nga sa inyo, ang motto ng ng Boy Scout laging handa. Ito, laging palpak eh. Mga kaibigan Gobyerno laging palpak. Nakakahiya. Basically, sabi nito si Dr. Liatchon, that is the premise of the situation. Why I was questioning the efficacy. Yung bisa nung gamot. Meron siya mga binabanggit na mga journal ng mga medical journal kung saan doon nalalathala ang lahat ng
ginagawang mga clinical, kung ano-anong testing, yung mga development sa iniimbentong bakuna na yan, mga kaibigan. So doon sila nagbabasa ng kwan eh. Yun ang pinaguhugutan nila. Si Roque, binabasa yata nito hanggang ngayon, comics eh. Mga kaibigan eh. Ha? Wala nang comics ngayon, pero to nagbabasa pa ng comics. Mga kaibigan, oh. Tanong lang naman eh, anong big deal doon, di ba? Ngayon ito, di ba dito walang kasiguruhan ng ang bakuna. Samantalan sa ibang bansa, di ba? Sabi nga ni Recto, ito yata si Recto nagsabi, yung senador, bakit natin titipirin niya kung totoong kukuha tayo ng bakuna? Di dapat yan, available yan para sa lahat ng Pilipino. Pero naman ang gobyerno yan eh. Lalakihan pa natin para masiguro natin na yan ay magkakaroon ng access ang lahat ng tao, lahat ng mamamayan, kahit maglaki tayo ng budget. At huwag tayong titingin dito sa pwede na to. Baka mas mura ng konti pero pwede na. Hindi. Piliin natin yung sigurado. Kaya magkakaroon ng investigasyon eh. 'Di ba? Magpapatawag ng investigasyon offshoot ng privilege speech ni Senator Pangilinan. Mga kaibigan, maraming dapat itanong. Diyan nalalabas na ngayon ang katotohanan na talagang ang Pilipinas ang nagre-reserba ng bakuna na manggagaling sa China. Nire-reserve yung China eh. Very special, very important ang China para sa administrasyong ito, mga kaibigan. Pera ng taong bayan yung gagamitin ninyo, hindi naman yung pera yan eh. Sabi lang ni Digong niyo pag nagsasalita siya, pera ko, wala akong pera eh. Hanap ako ng pera, pera ko. Anong pera mo? Ang pera mo baka paracetamol, ha? Hindi mo pera, wala kang pera na ginagasta. Sarili mong pera, la. Pera lahat ng taong bayan yan. Huwag kayong magyabang, ha? Huwag kayong paglululukuin para magmukha kang dakila. Di ba? Kunyari, pera nila ginagamit nila. Para magmukhang ganon, alam mo na yung mga mangmang eh. Uy, pera niya. Diba? Hindi alam ng mangmang yun, yung ibig sabihin yung sinasabi nilang yun. Ngayon, ito, ang sabi dito, it's an unusual speed considering that the other compounds in the market, for example, you have Pfizer and Moderna, on December 17 and Astra already published their article, ayan may article, or clinical trial in, I think, in Lancet and the England Journal Medicine for Pfizer. Yan po mga kaibigan. So what I'm saying is that the requirements for a peer-reviewed journal were there. But for the Chinese vaccine, you don't have the regulatory documents. Yun. Walang regulatory documents. O kaya, hindi sila naglalabas ng kung ano ang ginawa nilang testing para mo masabing bakuna laban sa COVID. Pwede ba yung gano'n? Basta sasabihin mo, eto, bakuna sa COVID. Ang dami dito niyan eh. Ultimong biogesic dito. Ginagawang harina eh. Ang dami dito niyan. Mga kaibigan, di ba? Ibig sabihin, ang daming peke na gamot. Lalo sa umping, ang dami niyan. Mga gamot ng inchik ng China na dinadala dyan. Ang daming palsipikadong gamot dyan. Yun lamang ginagawa nilang parang Viagra.
ano yun eh, ban yun eh. Hindi mo pwedeng ipasok sa ibang bansa yan eh. Kasi mga walang paliwanag yan eh. Ano ba, di ba pag bumibili ka, nakalagay, nakasulat, ang component nung binibili mong gamot kahit na hindi gamot. Di ba? Inuobliga na ngayon, nakasulat lahat doon yung kung ano yung mga sangkap niyan. Yan wala eh. Kung meron man yan nakasulat sa inchik eh, kailangan mag-aral pa tayo ng inchik para natin maintindihan kung ano yung bibili natin. Ano yan? Laking kagaguhan eh. Mga kaibigan, ayon kay Lechon, ang pagbili ng bakuna dapat nakabase sa bisa at kaligtasan, which will allow authorization for distribution. Yun ang magiging basihan. Yan ba, may bisa ba yan? Baka mamaya kapampangan niya, kubisa. Mga kaibigan. Yung pala walang talab, di ba? Ang mga walang yanga, di ba, gumagawa ng gamot na walang talab. Hindi gamot, pinipeke pati gamot. Kawawa yung may sakit eh. Siyempre mo, pabibilin mo ng gamot na peke, di ba, ang daming nahuhuli niyan. Ngayon, sa Maynila nga ito di ba, tayo nagbalita na ang pinasaksak ang balitang nagpasaksak si Lacson gawan China mga kaibigan iba-iba yung klase, may gamot na rito, ini-smuggling na pinapasok na rito inchik, walang umuhuli, di ba? Malaya, nagagawa ng inchik ngayon dito lahat mga kaibigan ngayon, sabi ni Isko Moreno, yan na niyang balita dyan sa Binondo na nagsasaksak na sila ng bakuna riyan. Ipaimbestigahan natin within 48 hours, kailangan ko na resulta. Ewan ko kung anong katotohanan yan. Sana may mahuli kayo, di ba? Kasi balita yan, ang mahal nga binebenta At saka dito, tinan mo, 20 million ang in-order. Kung 20 million yan, sino lang ang pwedeng mabakunahan dyan? Yan, aalamin sa investigasyon Sino-sino ang magiging priority? Ano ba yan? Mag-umpisa, mga frontliner, tapos mga sundalo, mga, sino pa? Tayo, nga. Lahat ng tao nga. Pipili na naman sila. Ngayon, pagka naubos na yung 20 million, ikaw na bibili? Magkano mo bibili? May pambili ba tayo? Bakit hindi nyo gawin? Gawin nyo na lang available sa market lahat yan. Para, bahala na yung tao pumili. Ngayon, kung ililibre nyo, di kukunin lang yung pangalan ng tao. Di ba? Kung sino siya. Libre pala yan. Kunin mo sa butika yung gusto mong bakuna. Di ba? Ikaw ang pumili dahil may karapatan kang pumili Di ba? Lalo at stake dito ang buhay mo. Sarili mong buhay ang itataya mo sa bakuna na hindi mo alam kung kailan lalabas ang side effect at kung ano magiging side effect. Di ba, may kwento nga ako sa inyo na kakilala natin. Alam niyo yung gamot, hindi basta gamot. Gamot sa puso, mabuti na yan. Umiinom ka ng gamot sa puso. Kasi may kakilala tayo. Nagkaroon ng sakit sa puso No. Di binigyan siya ng gamot. Inoperahan niya tayo. Namatay na pagkatapos ng operasyon, niresitahan siya ng gamot. Di ba? Na yan ang gagamitin mo. Yung pala, yung binigay sa kanyang gamot, nare-reseta sa kanya,
hindi nasabi nung doktor kung hanggang kailan niya iinumin. So ito namang tao, bili lang ng bili ng gamot, inom ng gamot. Oh. Alam mo nangyari sa kanya, hindi nasabi ng doktor na kung kailan mo ititigil. Dinire-diretso inom. Alam niyo nangyari, lumiit yung atay. Hanggang sa naging tuldok na lang yung atay. Ha? Period na lang yung atay sa liit nung namatay. Namatay yun mga kaibigan May epekto sa iba di ba? Meron sisirain yung gamot, gamot sa puso, sisirain naman yung atay mo, di ba? Kaya nga yung mga antibiotic, di ba, pinagbabawal na dahil sisirain niya yung kidney. Ha? Pati atay mo. Yung kakilala ko na namatay, kilala nila Dada yun Dati nilang naging boss yun Sipin mo, lumiit na lumiit yung yung atay. Pati siya lumiit Kasi dati malaki siya, mataba. Ha? Nung lumiit na, nakita ko yung yung mukha niya, pwede mo nang takban ng platito Hindi mo na siya makikita pag sinuot mo yung face mask sa kanya ngayon, yung buong mukha niya, pati ulo niya, naka-face mask na yun. Sakop na nung face mask. Tawa ng tawa to si Nora mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ayan mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Ito pa nga pala, ang dami nang nagrereklamo. Lintik po ang pila kung ikaw papasok ng City Hall ng Maynila. 1 kilometro po ang pila Anong klase yung patakaran niyang ginawa niyong yan? Akala mo, pagdating mo rin sa pinto, may dadaanan ka na parang, yung yung fumigation. Ha? Wala naman pala. Tuloy-tuloy ka pala ron. Bakit nga ba? Alam niyo kung bakit? 1 pila lang di lalong hindi mo na-observe yung social distancing dahil nakapila yung tao Paano masusunod yung social distancing? Bakit hindi ka magpahiram ng utak? Mayor Isko Moreno. Diyan sa mga tao dyan na nagpapatupad niyang pila-pila na yan sa City Hall para makapasok ang tao sa loob ng City Hall. Ba't hindi kayo maglagay ng lane? Yung dito, 1 lane, papunta sa magbabayad ng amilyar, kukuha ng mga birth certificate, yung transaction niya, City Hall. Ngayon, maglagay ka pa ulit ng isa pang lane, mahirap ba yun? Para naman, sa mga empleyado, para hindi sila mahuli. Di ba? Sino magsisirbisyo sa nakapila lahat na yun? Dapat may pila kayo para sa mga empleyado at doon sa mga papunta ng courtroom, fiscal's office, at saka sa mga korte. Bakit? Bawal mahuli ron Di ba? Gumamit naman kayo ng konting utak. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Di ko alam kung ano ibig niyong palabasin doon Haba-haba nung pila. Sipin mo, nandiyan ka, papasok ka dyan sa Arroceros. Magmumula yung pila sa Top Avenue, sa kanto ng Arroceros. Sinara nila yung gate doon Pagkatapos,
Pagpasok mo City Hall, walang mga elevator. Iisa gumagana. Mga kaibigan, ang makakasakay, 3 lang. Sus Mario po. Sana, wag namang kaya nagagalit ang Diyos sa atin eh. Binigyan ka ng utak, ayaw niyong gamitin. Di ba? Ay, nagagalit nga. Si ang Bilao, Mr. Pardo ng New York, binabati natin. Ito nga pala, malungkot ang balita. Nalaman ko lang na pumanaw na pala si Edgar Quezon, anak ko ni Tito Dolphy. Di ko alam kung anong sanhi ng kanya na ikinamatay niya. Kanina lang daw. Nung mga ilang taon nakakaraan, nung buhay pa yung si Dolphy, madalas ako nagkakape dyan sa Robinsons eh. Yan si Edgar, malimit yan. Pag nakita ko niyan doon sa Robinson, nagkukwentuhan kami malimit niyan. Kasi dyan sa Robinson, merong dating condominium dyan si Dolphy, yung sa Midland Plaza. Siya nakatira doon dati. Kung ilang taon nakatira siya doon. Kaya madalas, katabi lang ng Robinson yun eh. Nagkikita kami niyan. Pinupuntahan niya ako doon sa coffee shop. Nagkukwentuhan kami, nagkakape kami. Tayo po'y nakikiramay sa mga kamag-anakan ni Edgar Quezon. At doon sa mga nakakakilala, hindi pa nakakaalam, pumanaw na kaninang hapon si Edgar Quezon na anak ni Tito Dolphy. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Ambassador Marichu Mauro. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan